Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, mga kayubi, mga kaagi, mga tebulats, and advance Happy New Year doon po sa ating mga kasamahan sa usapang vermiculture at sa iba pa pong mga FB group na tayo ay nakikiisa upang paunlarin ang agrikultura dito sa Pilipinas. At nakikita nyo ngayon ay harvesting, no, ng aming bulate na dadalhin sa Manila, sa Bulacan at sa Gapan, Nueva Ecija mamayang gabi. So I hope na doon po sa iba na hindi pa, wala pang worms at bago pala magsisimula, kami po ay open para sa communication upang kayo ay mabahaginan, matulungan sa ganitong uri ng proyekto na makatutulong upang masolusyonan ang lumalalang basura, no, at problema sa basura, gayon din ang para matugunan natin ang pangailangan ng mga farmers ukol sa fertilizer na gagamitin nila. So yan, nakita nyo mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats, ang nasa aking harapan ngayon ay vermicast, no? At pakita nyo na napakalaki ng granules ng vermicast na ito. So meaning pag malaki ang granules ng inyong vermicast ay malalaki din ang inyong mga bulate. At ilang araw na umulan at nakita nyo na wala kaming wala kundi net lang makikita nyo na nasa ibabaw namin at favorable yan sa mga worms namin, no? So napakalaki niyan, no? Ito si Etine na isa naming mga masugid na mag-harvest. Yan, kita nyo na kung gaano kataba ang mga bulate na hina-harvest nila. So ito yan, yan mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats, no? At kung titingnan nyo yan, yan, hindi po pwede natin na patagalin ang mga bulate na ito sapagkat ang mga materyales at nasa palibot niya ay basa. So pag tumagal pa to na 1 hanggang 2 oras, masyado silang papayat at mamatay na sila dahil yung kanilang katawan, no, nagre-release sila sa katawan nila ng materyales para sila yung magkabuhol-buhol. So yung liquid na yon na nire-release nila ay pag natuyo ay very sticky, kaya hindi po pwede na yun ay matuyo sa kanilang katawan. Yan, at yan, makikita nyo kung gaano katataba ng bulate na yan mga kayubi. Yan, bakit kaya mataba ang mga bulate na ito, no? So bukod sa mga pagkain nila ay sapat din yung kanilang water requirement, no? So hindi natin sila tinipid sa tubig, no, sapagkat hinayaan natin na ang ulan ang patuloy na mag-sustain ng kanilang pangangailangan sa tubig na yan. At makikita ninyo na yan, oh, okay lang yan kahit maputik dahil ang concentration namin ngayon hanggang February ay more on vermiculture at hinahayaan namin na ito ay patuloy na dumami ang mga bulate at para kami wag kulangin sa supply sapagkat bago dumating ang tag-init ay makikita natin na ang mga bulate ay hindi masyadong madami. So nakikita nyo ba yan kung gaano kadami. So ulitin natin mga katebulats na ang mga egg capsule ay iniitlog kung saan neutral ang property ng bed. Susunod, inilalagay din yan kung saan sila ay aerated para ang mga juvenile paglabas nila hindi sila apektado ng compaction. So nakita nyo yung mga langgam na yan. So dapat ay nagbabantayan kung may mga lalabas na mga juvenile na yun, may nalaglag na ano. So we hope na tingnan nyo ang bagay na ito. Kaya yun ang kung yung iba naglalagay ng mga basahan sa ilalim at gitna ng worm bed nila dahil neutral ang property noon at mabilis matuyo at mabasa, so hindi masyadong
nagkakaroon ng mga bagay na inaayaw ng mga bulate ang mga basahan, kung kaya doon umiitlog minsan o kalimitan ang mga bulate. At later on, yan ang mga itlog na yan ay mapipisa at sila ay magiging mga juvenile, no? So kailangan natin silang tanggalin dyan, no? So inihahalo yan dyan. So yun ang laki ng bulate eh. So dapat sila ay aerated, no? Kaya bakit importante ang aeration? Dahil ang mga egg ay exposed. So kailangan natin yang tanggalin, no? At paibabaw ang mga materyales na nasa ilalim at sila naman ay mapapunta sa gitna habang may hangin. So importante kasi ang hangin para ang mga itlog ng mga bulate ay mapisa ng maganda at hindi masyado tayong mamatayan ng mga maliliit na bulate. Yan. So expose sila tuwing tag-ulan dahil ang mga bulate ay napipilitang umakyat sa taas, no? Dahil walang hangin sa ilalim. So yan, kailangan nating i-aerate. Yan, sayang yung mga vermicast natin, no? Eh wala naman tayong magagawa, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats. So kailangan natin gawin to para so yung mga vermicast na yan ay hahalo sa vermicompost pansamantala. So bago natin i-harvest ang vermicast sa January, no? Yan, so kailangan muna nating ipailalim at i-aerate ang worm bed at ipailalim ang mga eggs dahil exposed sila sa ibabaw. So saan na umiitlog ang mga bulate? 2 inches above, no? Doon makikita ang napakaraming itlog ng bulate. Kaya doon sa mga nagtatap harvesting ng vermicast, pisa nyo muna ang mga eggs bago nyo i-harvest ang inyong mga vermicast para hindi kayo maubusan ng worms, lalo na ngayong padating ang tag-araw. So yan, ito napakadami mga kayubi. So importante na maayos natin yan. I hope po napapalo nyo ako at para wag kayo masyadong mamatay ng mga bulate sapagkat syempre pinaghirapan nyo po yan. Kaya importante na ingatan natin sila at papagyamanin natin yung ating pinag-ipunan at ibinili ng panimula nating mga bulate. Yan, nakita nyo mga kayubi, napakarami hanggang ilalim na ang vermicast dito sapagkat yung granulated materials ay hanggang ilalim na. So yan, so kailangan na lang natin protektahan sila sa mga langgam. So ito pa so yan pa mga kayubi, nakita nyo ba yan, napakadami niyang eggs. So hindi ko konti yung eggs na nakikita nyo. I hope later on makapagbenta tayo ng mga eggs para yung mga nangangailangan ng mga bulate, no? Kaya napakadami ng eggs, no? Nagkalat. Kaya hindi na muna tayo magbenta ng bulate para makapag-supply tayo hanggang iba-ibang panig ng Pilipinas, no? Dahil sa pagbili nila ng mga eggs, no, ay sapat na 'yon para papisain ng 5 hanggang 15 araw. So kailangan natin talaga itong i-aerate. Itong portion na ito ay pagkadaming itlog, no? So dapat hindi sila exposed mga kayubi. So pag hindi mo ginawa yan, masasayang lang yung pinagpaguran mo dahil maya maya pag na-dry sila, no, maraming mamamatay na bulate at hindi mapipisa na itlog. So kailangan mo yang i-aerate. Yan. So yan ang wisdom ng aeration. Isa sa wisdom kung bakit importante ang aeration. Yan. So naitatago na natin sila. Ito pa ayan nakikita nyo yan. So yan,
nadidiscolor na sila, kaya malapit na silang lumabas. So kailangan natin silang itago, no, sa mga predators. Pag hindi natin yan ginawa, syempre alam mo na mangyayari. Ayan, so napakarami talaga nila dito sa bed na to. Ayan, kailangan talaga yung gawin. Ayan o, kailangan natin silang i-aerate. So ito yung mga ka-UB ay isang napaka-importanting gawain, no, weekly, para ang mga itlog ng bulate na iniitlog nila ay mapunta doon sa mga lugar na very safe sila, no? Kasi usually nasa topmost sila ng inyong worm bed, no? Kaya yan, dami kaya so paano pinapaitlog ng marami ang mga bulate? At yan ang isa sa pinakamagandang question na kailangan nating sagutin para doon sa mga nagbubulate na malaki ang problema nila sa worm population nila, no? Kailangan nating solusyonan ang masyadong pagbaba ng bilang ng population ng kanilang mga worms. At I hope na yan po ang sundan nyo sa susunod kong vlog, sa aking susunod na video. Yan po ang ating tutugunan. So maraming salamat mga ka-UB, mga kaagi, mga tebulats. Huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa akin at sa aking mga susunod na vlog. Maraming salamat po. Ito yung One Piece, si Michael Cagas. God bless us all.